Kanina lang may tubawang sa akin, isang lola mula Batangas. Nagsasabi siyang wala pero 3,000 edon sa kanyang pensyon ngayong Mayo. Nagtataka siya, nag-aala siya, at ang totoo, hindi siya nag-isa. Libo-libo pang pensyado ngayong ang may parehong tanong. Kung kayo ay isa sa kanila, huwag kayong alis sa video na ito. Dahil sa susunod na 25 minuto, malalaman ninyo ang eksaktong sagot. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa pagbabalik dito sa aming channel, ang inyong mapakakatiwalang pinakukunan ng impormasyon tungkol sa pensyon at benepisyo ng ating MGA senior citizens. Ngayon, Mayo 2026, ang usap-usapan sa buong bansa ay isa lamang, ang 3,000 pension add-on. Narinig na ninyo ito sa radyo. Nakita na ninyo ito sa Facebook, sinabi sa inyo ng inyong kapitbahay, kung witang problema ay iba-ibang sisasabi ng iba't ibang tao. May nagsasabing sabay itong darating kasama ng regular na pensyon. May nagsasabing hiwalay. May nagsasabing kailangan pang pumunta sa branch para i-claim. Sino ang tama? Yan ang eksaktong sasagutin natin ngayon. At gagawin nating malinaw, simple at practical para sa bawat pensyado at sa bawat pamilya na nagmamalasakit sa kanilang MGA matatanda. Makinig kayo ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay direktang nakakaapekto sa inyong bulsa ngayong buwan. Para lubos na maunawaan ang 3,000 add-on, kailangan muna nating malaman kung saan ito nanggaling at bakit ito ibinibigay ngayon. Hindi ito isang bagong programa na biglang lubas. Ito ay resulta ng matagal na proseso ng pagbabago sa ating sistemang pensyon. Sa ilalim ng Republic Act 11199, ang bagong Social Security Act, ang SSS ay patuloy na naayos ng kanilang benefit delivery system para mas maabot ng MGA benepisyo ang MGA miyembro nito. Bahagi ng prosesong iyon ay ang tinatawag na Cost of Living Adjustment o COLA. Ang COLA ay hindi bagong konsepto. Ito ay isang mekanismo na ginagamit ng pamahalaan para matiyak na ang benepisyo ng pensyado ay hindi naluluma sa harap ng tumataas na presyo ng pangunahing pangangailangan. At ito ang realidad na ngayon. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang presyo ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing bilihin ay patuloy na tumaas sa nakarang ilang buwan. Para sa isang pensyado na umaasa sa fixed na kita bawat buwan, ang bawat paktas ng presyo ay naramdaman agad, kaya ang 3,000 add-on ay tugon ng pamahalaan sa sitwasyong iyon. Ito ay karagdagang suporta para matulungan ang ating matatanda na harapin ang tumataas na gastos ng pamumuhay. Para sa MGA GSES pensyonado naman, ito ay tinatawag na Enhanced Pension Supplement. Ang layunin ay pareho. Dagdag na suporta para sa MGA dating government employees ng fixed pension ay hindi na sapat sa kasalukuyang halaga ng pera. At bakit Mayo 2026 ang pinili para sa release? May tatlong dahilan. Una, ang Mayo ay ang Senior Citizens Month sa Pilipinas. Isang simbolikong pakilala sa lahat ng ating MGA matatanda na nagbigay ng kanilang buhay para sa ating lipunan. Pangalawa, ang inflation pressure ay lawong nararamdaman ngayong kaysa noong nakarang taon. Ang timing ay hindi aksidente. Pangatlo, ito ay konektado sa mas malawak na programa ng Expanded Senior Citizens Act at ang patuloy na pagpapabuti ng SSS at GSIS sa kanilang sistemang pagbibigay ng benepisyo. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong, sabay ba ang 3,000 add-on sa regular na pension o hiwalay? Ang sagot ay depende sa kung kayo ay SSS o GSIS pensionado at depende rin sa inyong partikular na sitwasyon. Para sa MGA SSS pensionado, ang 3,000 add-on ay kasama na sa inyong regular na monthly pension release. Hindi ito isang hiwalay na tseke. Hindi ito isang hiwalay na credit. Ito ay automatikong idadaga sa inyong kabuwang pension amount para sa buwan. Ibig sabihin, kung ang inyong regular na SSS pension ay 5,2 cents bawat buwan, ang inyong matatanggap na ngayong Mayo ay 8,2 cents, walang karagdagang hakbang, walang karagdagang papeles, automatiko, ngunit may kondisyon,
Kailangan ninyong makapasa sa inyong pinakabagong ASOP o Annual Confirmation of Pensioners. Kung hindi kayo nakapak-ASOP sa inyong itinaktang buwan, posible na i-hold ng SSS ang inyong release kasama na ang add-on. Para sa MGA GSES pensionado, ang sitwasyon ay bahagyang naiba. Ang Enhanced Pension Supplement ay inilalabas din ngunit sa pamamagitan ng staggered schedule na nakabatay sa huling dalawang numero ng inyong GSIS account number. Ang breakdown ng schedule para Mayo 2026 ay ganito. Kung ang huling dalawang numero ng inyong account ay 00 hanggang 24, ang inyong release ay sa unang linggo ng Mayo. Kung 25 hanggang 49, ikalawang linggo. Kung 50 hanggang 74, ikatlong linggo. Kung 75 hanggang 9 na year, ikaapat na linggo. Kaya kung nagtaka kayo kung bakit hindi dadating ang inyong add-on sa unang araw ng buwan, tingnan muna ang inyong GSIS account number. Baka hindi ang inyong araw. Ngayon pag-usapan natin ang tatlong tunay na halimbawa para mas malina ang lahat. Ang unang halimbawa ay si Lola Nena. Si Lola Nena ay 62 taong gulang. Isang SSS pensionado mula Cebu. Siya ay dating guro sa isang pribadong paralan sa loob ng bawat buwan ng kanyang pagtuturo, may bahagi ng kanyang sahod na napupunta sa SSS. Hindi niya iyong pinalagpas. Nagtiwala siya, ang kanyang kasalukuyang monthly pension ay 6,800 piso. Ngayong Mayo 2026, kasama ang 3,000 add-on, ang kanyang gross na matatanggap ay 9,800 piso. Gunit narito ang bagay na hindi niya inasahan noong piyaman. Si Lola Nena ay may outstanding SSS salary loan na ang monthly amortization ay 450 piso. Automatikong ibimbawas ito sa kanyang pensyon bago piyaman ito mag-credit sa kanyang account. Kaya ang aktwal na matatanggap ni Lola Nena ay 1,350 piso. Hindi 9,800. Hindi ito mali. Hindi ito scam. Ito ay tinatawag na clawback system o benefit offset ng SSS. Kung mayroong kayong utang sa SSS, automatiko itong ibawas sa inyong pensyon. Unit ang magandang balita para kay Lola Nena ay alam niya ito. Kaya hindi siya nagulat nang makita niya ang mas mababang halaga sa kanyang passbook. Handa siya. Ang pangalawang halimbawa ay si Tatay Erning. Si Tatay Erning ay 68 taong gulang, isang dating municipal employee sa Batangas na naglingkod ng 25 taon. Bilang GSIS pensionado, ang kanyang basic monthly pension ay 12,500 piso. Kasama ang Enhanced Pension Supplement na 3,000, ang kanyang gross na matatanggap na ngayong Mayo ay 15,500 piso. Ngunit may dalawang deduction si Tatay Erning. May PhilHealth Premium na 200 piso bawat buwan at isang GSIS emergency loan na ang monthly amortization ay 800 piso. Ang aktwal na matatanggap niya ay 10,500 piso. At dahil ang huling dalawang numero ng kanyang GSIS account ay 47, siya ay nasa ikalawang grupo ng staggered release. Ibig sabihin, hindi siya makakatanggap sa unang araw ng Mayo. Ang kanyang release ay sa paligid ng ikalawang linggo, kaya si Tatay Erning ay may liit na emergency fund na inihanda para sa unang ilang araw ng buwan, habang hinihintay ang kanyang pensyon. Matalinong lolo. Ang ikatlong halimbawa ay si Lola Carmen at ito ang pinaka-espesyal na kaso. Si Lola Nena ay 75 taong gulang. Siya ay isang SSS pensionado bilang dating private sector employee. Gunit ang kanyang asawa na si Lolo Ben ay namatay bilang GSES retirado, kaya si Lola Carmen ay tumatanggap ng survivor's pension mula sa GSES. Ang tanong, matatanggap ba niya ang 3,000 add-on mula sa dalawa? Batay sa kasalukuyang patakaran, ang 3,000 add-on ay per pension account. Kaya potensyal na si Lola Carmen ay makakatanggap ng 3,000 mula sa kanyang SSS account at 3,000 mula sa GSES Survivor's Pension niya. Unit at ito ay isang malaking unit. Ang ganitong sitwasyon ay kailangang personal na i-verify sa parehong SSS at GSIS.
May MGA kondisyon na maaring makaapekto sa dual pension eligibility na hindi natin maaring i-assume ng walang opisyal na kumpirmasyon. Huwag umasa sa chismis, pumunta sa opisyal na tanggapan at itanong ang inyong eksaktong sitwasyon. Ngayon, narito ang bahagi na hindi inaasahan ng maraming pensyado at ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay hindi makukuha ang kanilang 3,000 add-on kahit karapat-dapat sila. Una, ang ACOP problem. Ang Annual Confirmation of Pensioners ay isang taonang proseso kung saan kailangan ng bawat pensyado na patunayan na sila ay buhay PA at patuloy na karapat-dapat sa kanilang pensyon. Ito ay isang simpleng hakbang unit. Maraming pensyado ang nakakalimot na gawin ito. Kung hindi kayo nakapag-ACOP sa inyong itinakdang buwan, ang SSS ay maaring suspindihin ang inyong pensyon. At kasama sa suspensyon na iyon ang 3,000 add-on. Para sa MGA, hindi pa nakapag-ACOP na ngayong taon. Gawin ito ngayon. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Dalhin ang inyong valid ID o gamitin ang MySS app kung kayo ay nakarehistор na online. Pangalawa, ang loan deduction surprise. Tulad na katita natin kay Lola Nena, ang lahat ng outstanding loan sa SSS o GSIS ay automatikong ibabawas sa inyong pensyon kasama na ang 3,000 add-on. Maraming pensyado ang nagtataka kung bakit mas mababa ang pumasok sa kanilang account kaysa sa inaasahan at ang sagot ay madalas na ito, may loan deduction na nangyayari ng hindi nila alam. Ang solusyon ay simple. Bago pa ka man magmayo, mag-login sa MySSS o sa GSIS Zone Portal at tingnan ang inyong loan balance at amortization schedule. Alamin kung magkano ang ibabawas bawat buwan para hindi kayo magulat. Pangatlo, ang account problem. Kung ang inyong bank account na nakatali sa inyong SSS o GSIS pension ay inactive o closed, hindi matatanggap ang inyong bayad. Kahit ang 3,000 add-on ay nandoon na sa sistema, wala itong mapupuntahan. Tiyaking aktibo ang inyong Land Bank, WMADI linked account o anumang account na nakatali sa inyong pension. Kung hindi kayo sigurado, pumunta sa inyong bank branch at itanong kung aktibo PA ang inyong account. Mega kaibigan, gusto ko na pag-usapan ng isang bagay na hindi ko maaring balewalain. Sa tuwing may malaking benepisyo na inilalabas ang SSS o GSIS, may megwa taong gugagamit nito para magnakaw mula sa ating MGM matatanda. Ngayon, kasabay ng 3,000 add-on announcement, aktibo ang MGA scammer na gumagamit ng impormasyong ito para linlangin ang MGA pensyado. Ang una at pinakakaraniwan na scam ay ang fake phone call. Tatawagan kayo ng isang tao na nagpapakilalang SSS o GSIS representative. Sasabihin nila na may espesyal na processing na kailangan para matanggap ang inyong 3,000 add-on. At hihingin nilang bayad, processing fee, administrative charge, kahit anong panggalan. Huwag maniwala. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman humihingi ng bayad para sa inyong MGA benepisyo. Kung tatawagan kayo ng ganito, itigil ang tawag. Ang pangalawa ay ang phishing text message. May matatanggap kayong text na mukhang galing sa SSS at GSIS. May link. Nagsasabing i-click ninyo para maklaim ang inyong 3,000. Huwag i-click ay delete agad ang mensahe. Ang opisyal na website ng SSS ay www.sss.gov.ph lamang. Ang GSIS ay www.gsis.gov.ph. Walang iba. Ang pangatlo ay ang estranghero sa labas ng branch. May MGA taong nakatayo sa labas ng SSS at GSIS branches at nag-aalok na tulungan kayo para mas mabilis na makuha ang inyong pension. Tumanggi, lumayo. Huwag ibigay ang inyong ID, ang inyong account number o ang inyong ATM card sa kahit sino. Ibahagi ninyo ang MGA babala na ito sa inyong MGA lolo at lola ngayon. Hindi bukas, ngayon. Isang tawag o isang text message ay maaring makapigil ng malaking pakwala.
At para sa MGA Digital na tool na maaaring gamitin ng ating MGA Pensyado, ang My SS app ng SSS ay libre at madaling gamitin. Dito makikita ninyo ang inyong pension amount kasama na ang 3,000 add-on, ang inyong loan balance, ang inyong ACOP status, at ang eksaktong petsa ng inyong release. Para sa GSIS, ang GSIS Zone Portal ay nagbibigay ng parehong impormasyon para sa MGA GSIS Pensionado. Kung hindi kayo pamilyar sa MGA app na ito, humingi ng tulong sa inyong MGA anak o apo. Isang hapon lamang para matuto ang kailangan. At pagkatapos nun, hindi na kayo kailangang pumunta pa sa branch para sa mas simpleng impormasyon. Ending 23 o'clock to 25:00. MGA mahal kong lolo at lola, gusto ko kayong ipaalam ng isang bagay bago tayo magtapos. Ang 3,000 add-on na ito ay hindi regalo, hindi ito tulong na biglang dudating mula sa wala. Ito ay bunga ng inyong MGA taon ng trabaho, ng inyong MGA kontribusyon at ng inyong MGA sakripisyo para sa inyong pamilya at sa ating lipunan. Kaya huwag mahiyang i-claim ang lahat ng karapat-dapat sa inyo. Bago matapos ang araw na ito, gawin ang 3 bagay na ito. Una, tingnan ang inyong SSS o GSESIS account number at alamin ang inyong release date para ngayong Mayo. Pangalawa, i-check ang inyong loan balance sa MySS o GSES Zone Portal para malaman kung magkano ang ibabawas sa inyong pension ngayong buwan. Pangatlo, tiyaking nakapag-akop na kayo para sa 2026. Kung hindi pa, gawin ito ngayong bago mawala ang inyong pensyon. Para sa MGA pamilya na nanood ngayon, ang 3 hakbang na iyon ay maaari ninyong gawin para sa inyong MGA magulang o lolo at lola. Hindi kailangan ng maraming oras, kailangan lamang ng pagmamalasakit. Salamat sa inyong panonood na ngayon. I-share ninyo ang video na ito sa lahat ng pensyado na kilala ninyo. Maaaring ang pagbabahagi ninyo ngayon ay makapagbago ng kanilang buwan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya.